Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building na walang building permit sa City Hall? Leon, Merito, Leon. Okay. Happy holidays. Happy holidays po. Wala kang bakasyon. Gusto ko yung sombrero mo. Parang kang si Palos. Batang 80s talaga to. Anyway, thank you ladies and gentlemen, to our friends in the media for a short notice. And I know you should be enjoying your holiday today, but as you all know, the city government of Manila should and will continue to catch up to the challenges of our city, especially in protecting lives and property. As you all know, maraming salamat ulit sa ating mga netizen na patuloy na naging vigilant, no, sa Arten. Ako naman nagpapasalamat kay General Abad at kay Colonel De Leon at sa kanyang team, the men and women uniform personnel of Precinct 1. Hindi pa sumusuko. Hindi pa sumusuko sa kakulitan ng ilan. Although, paano na sila, no? Kaunti ng kaunti. But whether isa, dalawa, tatlo, apat, sa dosenang insidente, we will not stop. We made a commitment to the people of Manila, and they deserve better things from their government. So, we'd like to inform you, merong isang insidente na naman. Siguro akala niya kahit ating gabi, pwede siya makalusot. Ito mga Colombians na ito. Sige. Pinagpapasalamat naman namin sa mga netizen na naglalakas ang loob na mag-upload ng mga pusakal o gawain ng mga pusakal sa Maynila. Again, today, we would like to present to you the properly identified by visual evidence sa mga CCTV ng sasakyan, cameras ng sasakyan. Itong si Eusebio Pacifico Dulisi. Alam nyo taga-Caloocan ka pa, lumayo ka pa rito, walang niya. Huwag niya tangkit taga-Hapilan ka nakatira. Di ba kayo nanonood ng Facebook? Gusto nyo lang subukan. Hindi nyo ba nababalitaan na yung mga kasama nyo nahuhuli na? At Mark Loren Montibon Layo. Parehong taga 105, Roma. Itong mga matitigas sa ulo mga batang to, akala nila Wild West ang Arden. 2023, 2003, 22 anyos ka. 22 ka. Ikaw, 24. Anong tinitira nyo? Katol? Kasi nakakasira lang po yung katol. Hindi mo naiintindihan kung tama ginagawa. Anyway, these two personalities, based on evidence given to us, was apprehended by Precinct 1 through the leadership of Colonel De Leon. And again, we will continue to pursue. They were charged and others were already charged. Now, before the
they were charged before the prosecutor's office. Let me take this opportunity. Meron akong isang naiisip, at naiisip din to ni Colonel De Leon. Yung nananawagan ako, magbayanihan tayo. Alam niyo nung araw, nung bata ko, pag ang taxi driver, ino-hold up, nagpa-flash siya ng headlight, trying to get attention or help. Marami nang uhuli yan sa atin, bata. Kasi katakot-takot ang uldapan dyan nung araw, saka hijacking nung araw. Now, nananawagan ako sa mga truck driver o sino man na nagmamaneho ng mga sakyan traversing R10. Baka kung po pwede, pag may ganitong insidente, kasi may police mobile naman tayo. Naka-station na doon yung mga mobile. Nag-iikot yun round the clock. No? Nananawagan kami sa mga driver, kapag may nakikita kayong insidente na ganito, magbusina kayo sabay-sabay. Magawa tayo na call the attention of everyone. No? Kumbaga, tulong-tulong na tayo. The least thing that you can do is to create noise and attract and get the attention of our enforcement unit who is nearby. Meron kami Don Bosco, meron kami doon sa boundary, at saka of course yung mobile din. So kung po pwede, plus again, kung kayo may nabibidyoan, padala nyo kagad sa amin, itag nyo kami. Tapos, pangatlo, doon sa mga, para may additional na cargo itong mga to, yung mga biktima, although yung iba nakinig na, no? Mga trackers, huwag kayo matakot, mag-file kayo ng complaint. Habang nandito ako sa lungsod ng Maynila, we will not stop apprehending these people. Baka naman na kung pwede, bigyan nyo rin ng oras yung effort ng police apprehending these individuals na kayo ay humarap upang maging complainant. Total, kayo naman ay biktima. Huwag nyo nang ikibit balikat. Hindi natin ito mariresolva. While it is true that we will not stop until they stop. But hindi naman kami titigil. Kaya lang mas maganda kasi pagka yung mga nabibiktima ay tinutuluyan din itong mga suspect. So, yan ang update natin dito sa bagong-bago, fresh na fresh. Gustong sumubok at gustong sumikat na mga individual na hindi pa yata nakakapanood ng Facebook na July 1, 2025, may bago ng playroom sa Maynila. Baka kala nila kasi dati pa rin. So I'm just saying, mananawagan ako ulit. O sa mga Tolongges, huwag nyo nang subukin. Talagang hihimas kayo ng rehas sa Maynila. We will not stop. Karapatan ng taong bayan sa lungsod ng Maynila, ng mamamayan, at ng taong bayan, hello, PLDT? Kulinarya oro ata yan eh. Hindi ata yan. Lagi ata. Ulitin ko, nananawagan ako sa mga Tolongges, mga pusakal, na kayo sumubok sa Maynila. Karapatan ng taong bayan na naninirahan sa lungsod ng Maynila na magkaroon ng kapanatagan sa pamumuhay. Karapatan ng taong bayan na dumadako sa lungsod ng Maynila na sila'y kapag lalandasin nila ang mga kalsada ng lungsod ng Maynila ay ligtas silang katatapin ng mga tao. And that is our commitment to the people of Manila, those who are traversing the city.
So thank you for your time. Meron ba kayong tanong? Meron sir, si Salima. Hi sir, Salima Refran of GMA7. Sir, for the record, ano po ba talaga yung nakuha mula dun sa truck? Gaano karami? And then also sir, if we could get a soundbite, gaano po ba kalaganap yung mga insidente ng jumper boys o gagang boys nga po dyan sa Mel Lopez Boulevard? No, yung Arten Boulevard. Nung nagdaang panahon, na Senado pa nga yan eh. Kasi nung first term ko, naubos lahat yan. Nung nawala ko, nagbalikan. At in fact, if I may recall, if I may remind each and every one of you, na even the Senate took notice of the situation ng bus admin. But now, kung gaano kadalas ngayon, panaka-naka. Hindi katulad ng nakaraang taon na parang Wild Wild West. Now, despite of panaka-nakang insidente, hindi naman kami titigil na sila ipapanalutin sa amin. Until magtinuan yung mga tolongges na gustong sumubok sa atin. Eh sa susunod niyan, baka mamaya ma-aksidente na sila. You'll never know. Maraming truck yan, maraming mamaya patulan din sila ng mga driver. I hope the drivers and painante, huwag niyong ilagay sa inyong kamay ang batas. Hayaan ninyo na trabahuin ng pulis ang kanilang. Sir, ano talaga yung kinuha? Yung ano? Roll na lang rin sir. Yung sa kwento mo, roll. Ito yung video. Kung nga pala, pwede niyo ba i-share sa kanila yung video for their official? Hindi, ano sila. Ma'am, yung nakuha yung dalawang rolyo ng alambre na doon sa video, dalawang video yun ma'am eh. So, yung isang nakita doon, tapos nung na-apprehend namin, yan po sa may viral videos. Yun. Magkano man nabenta? Gano'n na benta? Okay. 200. Kapalit hoyo. Pero kung naibenta yung 200 sa may-ari ng negosyo at sa pahinante na kawawa naman at saka driver, kakargo sa kanila yun for 200 pesos sa kanila. Easy money. Eh, pero di sa mga may-ari ng negosyo at yung pahinante driver na manala. You were raising your hand? Yes. Louis. Luisito Santos from DCWP. For the record lang, kailan po nakunan yung video, kailan nangyari? At saka kailan at saan po sila nahuli? Salamat. Yung viral video based on the statement of the suspect, 10:15 ng August 19 nila yung nangyari yung insidente. And August 20, nahuli namin sila doon sa Road 10 pa rin. Kasi hindi nila nakita yung viral videos, but then, yung mga operatiba natin, hinahanap na namin sila at doon pa rin sila sa Road 10. They are planning to attack again. Sir, Colonel, anong background nitong dalawang suspect na to? Dati na ba mga tirador ito o mga first-timer lang dito sa Mel Lopez Boulevard? Good question. Based on our records, ito yung mga tinuturo doon doon sa Barangay 105 ng mga jumper boys dati na hindi natutukan ng City of Government ng Manila, na hindi na holy, ngayon na natsambahan na sila. Kaya mismo sa pakikipagtulungan ng mga tao sa Tondo, especially dyan sa Road 10, kaya sila na rin ang nagturo dito kung saan sila pumipwesto dyan sa Road 10, kaya nahuli ng ating kapulisan. Okay. Thank you po, Colonel. Do you have any questions? Meron ba ba? Okay na? Wala na? Okay na boss. Palos. Oh, Pat. Eh, gusto ko yung baka naman, baka may kapatid yan. Boss, kayo dalawa. Hindi naman ikaw ang leader nito mga Hindi, tanong ko sa dalawa. Kasi sa ganyan grupo yan eh. Sa bawat barangay ng mga kapatid nyo, di ba? Meron pa ba na nakakasama kayo? Na sa tingin nyo, tumitira pa rin ang ganyan? Meron. Hindi pa rin ano?
Dalawa kayo, napitas kayo eh. Papalamig, susunod, sakit ang pulo ni Station Commander. Meron ba mga tropa to? Alis lang. Para pagsabihan ng meron pa? Sige, pagkakataon nyo ito, panawagan nyo sa tropa nyo, tama na yan. Wala na po eh. Wala. Oh. Wala na po. Di ba kayo mananawagan sa tropa ninyo? Ano ang panawagan niyo sa tropa niyo? Nandun na po sila lahat sa presinto niyo. Nagkita-kita kayo sa Hoyo. Kaya at least magbabarkada sila. Kasi ano po sa bandang permanent tsaka tuparan na rin. Hindi, katuparan, ano yun? 101. Wala namin job po. Hindi nyo tropa. Hindi po ano pwede na po. So napupuno na yun, ano? Di ba kayo nanlalaban sa pulis? Ha? Hindi naman. O, maswerte kayo, bagong ano na ngayon. Kung nagtatawan talaga. Hindi, ang babata nanghihinayang ako. I mean, come to think of it, 200 pesos. Eh, ngayon magkikita-kita kayo ng tropa. Na-miss mo pala sila. Anyway, just trying to light up, but we are serious about this. Kala nyo, holiday ha? Sige, subok lang kayo. Call. Question. Yes, please. Sir, dun sa atin po mga suspects. Go ahead. Bilang karapatan niyo po dito, Yeah. ipaliwanag yung inyong sarili. Bakit niyo po ito nagawa? Ano po yung dahilan? At matagal niyo na po ba itong ginagawa? Good question. Hindi ako po ano eh. Ngayon ko lang po nagawa yan kasi wala po pang kain. Galing po kasi ang nabotas nung po ang trabaho na. 3 taon po ako nawala sa Maynila. Ngayon lang ginawa. Opo. Kuya, okay. Ginaya ko lang yung sa kanila yun eh. Sa kanila po, ginaya ko lang po. Kasi may family problem ako sa akin, kaya na ako. Ngayon lang Ngayon lang ginawa. Pero ginaya. Welcome pala eh. Ang dami nyo ron eh. Kaya mga kabataan, alam ninyo, ito, papayo ko lang sa mga kabataang nanonood. Boss Vic, Ang katotohanan ng buhay, hindi tayo makakapamili ng magulang, kapatid, o mga kaanak. Yan ang katotohanan. Hindi mo yan mapipili. Pero sa kabilang banda, tayong mga mamamayan o tao ay kaya nating mamili ng uri ng ating kakaibiganin. You say, you have a chance to choose. Pwede kayo makapamili ng kaibigan. Hindi kayo makapamili ng magulang, pwede kayo makapamili ng kaibigan. Pag ang kaibigan ninyo ilalagay kayo sa kalugmukan, bakit pa kayo nagsasama-sama? Bakit ka makikisama? Tingin ko kasi minsan, ma'am, ano yan eh, yung, alam mo yung ayaan, tira, damay-damay na. Tira tayo, gaya na. Actually, mas maganda yung word na ginagamit namin yan nung araw. Yung mga kababata ko na nakita. Talaga, biyahe tayo. Ayun yun, akit na sa estribo, dadala ng Tres Cantos, 29, mamemerwisyo ng kapwa pobre. Ganyan yan eh. Barka-barkada. Ako, payo ko sa mga batang nanonood, mamili kayo ng inyong kakaibiganin. Dahil baka mapariwara kayo. Mahal kayo ng mga magulang ninyo. Walang magulang na mag-iisip ng masama laban sa kanyang anak. Pero ang kaibigan, pwede ninyong mapili. O mag-ingat kayo. Have a safe day. Good luck. Yes. 2 questions lang daw, Adam Oh, Marcos. sure. Mayor, magandang hapon po ulit. Kanina napanood po namin yung Facebook live niyo na galit na galit. Parang hindi your maze ko yung nakita namin kanina. Parang meron kayo in-inspection na isang construction site.
At Yes. ipinakandado nyo, pinakukumpiska yung mga equipment doon. Ano po yung konteksto doon? Ano po yung kwento sa likod doon? Bakit po ipinatigil nyo yung itinatayong proyekto ni isang congressman? Ang initial report, kasi magpapatayo kami ng bagong library. Sa nakita ko, biglang giniba yung basketball court doon na pag-aari ng lungsod ng Maynila. Tinanong ko si Andres kung may permit ba. Wala daw siyang alam na nabigyan ng permit. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman, ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Paano nangyari yun? Walang permit. O, paano nangyari nag-iba nila yung property ng City of Manila? Saan napunta yung property, yung mga bakal? Pag-aari yun ng lungsod eh. May pananagutan pa yun sa CGSU eh. O tapos biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office ng City Government of Manila. O ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo eh, may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang, o ngayon pinaresto ko lahat yung mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gamit. And now we're doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampulan. Yan ang kung bakit ako nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ng presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Secretary Bonoan. Di ba? Inamin na nila eh. Ang trabaho ng congressman gumawa ng batas, hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. O ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, ina-aproba naman namin eh. In fact, I'm gonna tell you, yung di masalang, di ba isasara, gagawin ng DPWH, o humingi ng permiso sa amin, o nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. Anong ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang higpit-higpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humihingi ng permit sa city government. O now, I'm calling the attention. And you tell him this. Oh, lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit? Lawyer pa yan. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natutudo sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million eh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Eh, lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Hindi, totoo. The sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya, ito po tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building na walang building permit sa City Hall? He's a lawyer, I am no lawyer. I may be wrong. Tapos nadurog, tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya?
baka lang nahihirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. Kanina, naawa ko doon sa mga matatanda. Biri mo, alam mo ginawa, pare? Pinatayan ng kuryente. Tapos pinalayas. Nino? Nung kontraktor. Nino? Ni congressman. Dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya kaya ngayon, nilak namin yung at pinakakasukan namin. Ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property giniba nila without, ito pa isa, Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? That is my challenge to them. You tell that to Congress. Sinabi ko na, in-interview na nga ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, nagpa-abiso na ako, baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako may pananagutan sa taong bayan. Abusado yan mga, katulad yung isang congressman pa doon sa District 2, yung Sunog Apog Pumping Station. Wala rin. Yan ang nangyayari. Base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Pakiramdam nila kasi, sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressmen. They can investigate who they want to investigate because they are congressmen. On the premise of what? Good governance. Uulitin ko. Good governance. Sige. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno nang walang demolition permit? Pwede ba mag-construct vertically, horizontally, nang walang building permit? He's a lawyer, and I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. Iyon ang ko. Kaya ako talaga, basta ako, poproteksyonan ko ang karapatan ng mga taga-Maynila because that is my obligation. Now, kung hindi sila hihinto sa pang-aabuso nila sa kanilang kapangyarihan, papapanagutin ko sila. Hindi ako, wala akong, no hard loss ako sa kanila. Sa totoo lang. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Anong araw, baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayor. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan, City Government of Manila. Headed by local chief executive. Tapos, ang usap. Ayun po ang tugon ko dyan. Kaya ganyan ang damdamin ko. Okay na po, boss. Thank you guys. Okay, thank you. Thank you. Thank you, boss.